Humupa ng baha sa ilang bahagi ng Cebu kasabay ng pagbuti ng panahon doon. Pero bago yan, naramdaman muna ang hagupit ng Bagyong Basyang sa maraming lugar. Nakatutok si Chona Carrion ng GMA Cebu. Ganito ang eksena kagabi sa Naga National High School sa Cebu. Tuloy-tuloy ang dating ng evacuees mula sa coastal barangay na Antikeran. Agad silang lumikas nang inanunsyo ang first evacuation dahil sa Bagyong Basyang. Takot pa rin kasi ang ilan sa kanila dahil sa sinapit ng Bagyong Yolanda. Magbahalang gani abot sa amuhang sulbay. Karadlok oy. Maayo untag ako rang usa pero nangkadaghan sa akong apo. Sa 10 City sa South Road Properties, pansamantalang nanunuluyan ang mahigit 50 pamilyang galing Leyte at Samar na nakaligtas sa Bagyong Yolanda. Kagabi, parang nanumbalik ang lahat sa lakas kasi ng ulan at hangin. Ilang tents din ang natumba. Kasama na rito ang tulda na nagsisilbing activity center sa lugar. Sa Sitio Litmon, Barangay Dumlog, Talisay City, naglalakihang alon ang humampas sa seawall. Ilang bahay ang binaha, pero ang ilang residente hindi umalis para hindi manakawan ang kanilang mga bahay. Ang nga bata to na doon sa complex. Ako na. Monitor namin diri sa Mumbai. Kinabahan din ang ilang residente sa nakita nilang barko malapit sa baybayin. Mabaw na, may kiniandar og balik. Kari, gwapa na mandar, kari kina lumpog sa konta. Mabaw na din na dihadapita? Mabaw na, nakaandar balik niya, nabanti. Sa sports center naman, lumikas ang mga residente sa bayan ng Minglanilla. Umapaw kasi ang ilang ilog doon na nagresulta sa malawakang pagbaha. Mula rito sa Cebu City, Chona Carrion, nakatutok 24 oras.